Posibleng abutin ng isang buwan bago maibalik ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Bicol Region. Matapos pong manalasa ang bagyong Juan. Sa Aurora, humihingi ng tulong ang mga resort worker na nasalanta ng bagyo. Mula sa Baler, Aurora, saksi live si Ian Cruz. Ian? Pia, sa pagbubukas nga nung nasirang kalsada ay narating na ng ating team ang Northern Aurora at doon nga, Pia, ay tumampad sa atin ang malaki pang pinsala na idinulot ng super bagyong Juan. Pahirapan pero nakakadaan na ang mga sasakyan sa pagitan ng Barangay Kupa at Ditale sa Dipakulaw, Aurora. Napatag na ng DPWH ang mga estrukturang nawasak ng bagyong Juan sa dalampasigan. Pero sa ibang bahagi ng Dipakulaw, marami pa nagkalat na nabuwal na puno at posteng itinumba ng hangin at storm surge. Kabilang sa mga nasalanta, ang pamilya Quirino. Paano raw sila magsisimula lalo't magpapasko pa naman? Wala ring naisalbang gamit kahit para sa kanilang tatlong maliliit na anak. Hindi pa po namin alam kasi siyempre po, first time po namin magpapasko po na wala pong bahay. Maaawa po ako sa mga anak ko po. Pero papasalamat naman po ako sa Panginoon kasi kahit papaano po ay kahit wala po yung bahay, ligtas naman po kami. Wasak din ang bahagi ng National Road sa tanyag na White Beach sa Dinadiawan. Isang backhoe nga ang nahulog sa hukay na nilikha ng storm surge. Halos lahat daw ng 40 resort dito nawasak. Si Larry Ramirez, na presidente ng mga Resort Association ng Dinadiawan, nasakta ng hampasin ng 20 talampakan na alon ang kanilang resort. Umabot daw sa ikatlong palapag ang storm surge. Kaya sa resort niya lumikas ang maraming manggagawa. Yung mga ibang nagtatrabaho, talaga po, kailangan din na lang naman sana nila ng konting tulong. Kung hindi man sa ating pamahalaan, sa mga taong may mga puso at tumakatok kami sa inyong puso, na sana kami naman po itulungan. Sa Dinalungan kung saan naglandfall ang bagyo, napinsala rin ang Treaty Hall. Binaharaw ang komunidad sa poblasyon at maraming nasirang tahanan sa coastal areas. Umuugong po yung kapaligiran tapos nababasag po yung salamin na po doon. Evacuation? Opo. Yung ulan, kagandahan din po na hindi ganun kalakas. Pero kung maikukumpara ko po sa nangyari na Pipito, ito po yung hangin niya is mataas. Sa bayan ng Kasiguran, maraming bahay ang nasira ng daluyong. Nabuwal ang maraming poste at puno. Napinsala ang bubong at barracks ng mga pulis sa Kasiguran Police Station. Pwede natin sabihin, Yolanda-like pala to? Pwede na rin siya. Pwede ko lang sabihin. Masabi mo, 5 to 7 pa, mas mataas pa. Mare, kasi yun level lang surge yun. Hindi po natin kinukonsider yung wave talaga. Kasi kung sasama mo yung alon, mas mataas. Sa Dilasag naman, ilang bahay sa may baybayin ang nasira rin ng daluyong. Storm surge din ang naminsala sa baybayin ng Pandan, Catanduanes. Na-wash out ang mga bahay sa Barangay Baldok. Nagdulot naman ang landslide ng bagyo sa Karamuan, Catanduanes. Sa Virac, nakatambay ang mga residente sa gitna ng kalsada para makasagap ng signal. Pahirapan pa rin ang komunikasyon sa halos buong isla. Sa Daet, Camarines Norte, may mga establishmentong nag-aalok ng free charging. Ayon sa Department of Energy, tinatayang mahigit 17 milyong individual ang wala pa rin kuryente dahil sa bagyong Juan. Kabilang dyan ang mga nasasakupan ng Camarines Norte Electric Cooperative at Camarines Sur Electric Cooperative 1, 3 at 4. Ayon sa Department of Energy, posibleng umabot sa isang buwan bago tuluyang maibalik ang supply ng kuryente sa mga naapektuhang lugar. Alam ko po, medyo matagal-tagal yan. Pero malaki din yung damage. To have patience lang sana. Sabi ng DOE, inuuna nilang ibalik ang kuryente sa mga ospital, evacuation center, water distribution facility, at mga command center.
tiyak karagdagang tulong pa ang hinihiling ng ating mga kababayan dito sa Aurora, lalo na nga yung mga nasira ang mga tahanan at nawala ng kabuhayan dahil alam nga nila na matagal-tagal pa ang kanilang laban para makabangon sa epekto ng super bagyong Juan. At live mula rito sa Baler, Aurora para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.